Huwag maging sanhi ng pagkakasala. Mabiyayang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Martin ng Tours, isang obispo. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi maaaring walang katitisuran at magpapabagsak sa taong naghahatid nito. Mas makabubuti pa sa kanya na talian ng gilingang bato sa leeg at ihagis sa dagat, kaysa tisurin at pabagsakin ang isa sa maliliit na ito. Mag-ingat kayo, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo siya, at kung magsisi, patawarin mo. At kung 7 beses siyang magkasala sa iyo sa isang araw, at 7 beses din siyang bumalik sa iyo na nagsisisi, patawarin mo siya." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong malaigos na yan, mabunot ka at sa dagat ka matanim, at susundin kayo nito." Nagbahagi po si Sister Teresita de Lara ng Daughters of St. Paul sa ating pagninilay. Isang araw, papunta si Anita sa palengke para mamili. Nakita niya ang isang batang may kapansanan na karga ng isang teenager na lalaki. Sinabihan nito ang bata, "Mag-ingat ka, huwag mabigat ang kamay kapag kinuha mo ang wallet ng babaeng sinusundan natin." Narinig ito ni Anita at nagulat siya. Tinuturuan pala ni Kuya ang kanyang batang kapatid na mandukot. Naisip ni Anita, paano kaya ipinapaliwanag ng Kuya sa kapatid niya na okay lang ang mandukot? At ano naman ang dapat niyang gawin para ipaalam sa binatilyo na laging mali ang magnakaw? Kapanalig, kung ikaw si Anita, ano ang gagawin mo? Maganda ang halimbawang iniwan ng santo natin sa araw na ito, si San Martin ng Tours. Noong si Martin ay isang sundalo, nakasakay siya sa kabayo papasok sa isang lungsod. Nakasalubong niya ang isang pulube na halos walang damit. Nanginginig ang pulube dahil sa lamig ng panahon. Kinuha ni Martin ang kanyang balabal at hinati ito. Ibinigay niya ang kalahati sa pulube at isinuot niya ang kalahati. Nang gabing iyon, nanaginip si Martin at nakita niya ang Panginoong Hesus. Suot-suot ang kalahati ng balabal na ibinigay niya sa pulube at narinig niyang sinabi ng Panginoon sa mga anghel, "Ibinigay ito sa akin ni Martin." Pagising niya, natagpuan niyang buo ng muli ang kanyang balabal. Manalangin tayo. Panginoon, turuan nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak kung ano ang pag-uugaling nakalulugod sa iyo. Huwag nawa kaming maging sanhi ng pagkakasala ninuman. Bagkus ay maisabuhay namin ang dakilang utos ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aming misyon. Subscribe, like and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ng lahat ng mga banal para sa mga minamahal nating mga yumao. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pagkahimlay na walang hanggan at mamulat nawa sila sa kaliwanagang walang katapusan.
Naway magpahinga sila sa kapayapaan. Amen.